Okay, yo, what's up mga kapilingerong MC? So, yun nga, usapan natin tong experiment natin sa Shangwan marksman na build. Okay? So, try natin daw kung gagana ba. Okay, para sa ating runes, ayan. Hunt and then yung mind's eye para naman sa ating item, of course kailangan kasi natin yung mana, ayan. And then yung parang thunder yung attack speed, tapos yung axe of torment para sa defense penetration, and then another attack speed item from magic, pero mamaya papalsan ko yan. Okay, so let's go. Move out! The brush is mightier than the sword. Okay, hindi ko alam kung mag-agree yung mga Shangwan user dito, no? Pero para sa akin, napansin ko na magandang combination dito habang wala ka pang SS, or kapag hindi mo gagamitin yung SS, yung skill 2 and then 1. So, since yung skill 2 nga is nice slow, then kailangan mabilis mo mapindot yung 1 para magpatong yung damage. Ayan. So, since attack speed build tayo dito, medyo mayabang tayo. Nakikipagsabayan tayo ng normalang damage. Ayan. Okay, so buhay pa naman, mapalag pa ang aming Shangwan. Si Daji talaga, no, gigil na gigil sa akin. Gusto kong pagapay. So dito kailangan ating gamitin yung boost into our advantage. Targeting kasi si Daji, so kailangan natin kumapit sa damo para makuha yung lakas. Calligraphy has evolved over the ages, just as we have.
Your team has destroyed a turret. Calligraphy. Ally has been slain. Enemy has been slain. Slain. Double kill. Nice kill. You can tip the balance of power. Overlord and Tyrant have been enhanced. Cannons moving out. An enemy has been slain. Okay, so dito nga, instead na mag Golden Blade ako, nag-decide na lang ako na mag Shadow Reaper para talagang ma-fulfill natin yung marksman na build. And I think gumana naman, parang siyempre for attack speed crit kapag yung Shadow Reap yung ating kinuwang item. Calligraphy has evolved over the ages, just as we have. An ally has been slain. Your team has destroyed a turret. Okay, nung unang i-trinay yung marksman build kay Shangguan na wala yung Axe of Torment, parang hindi ramdam yung damage. Kasi talagang damage talaga kasi yung main damage source ni Shangguan. So, kailangan talaga natin yung Axe of Torment para kapag may na-encounter tayo na malambot na kalaban, napapalambot natin sila and then shutdown tayo dyan. Okay. So, parang trinay ko kasi dun na mag-SS kaso hindi siya kumagat. And then yun nga, naunahan tayo ni Dagi. So dito na nga tayo dun sa ganong game. Ano yung ating ice cream ng kalaban. And so far, ayan, gumana naman sa ngayon yung ating naging build sa Shangguan, which is yung attack speed, crit, damage penetration dahil nga sa Axe of Torment. Ayan. Kahit pa paano, nakachamba tayo ng magandang stats. Ayan, and naka S ranking tayo. So, kayo guys, ano yung tingin nyo sa build na to? Okay kaya or mas magandang mag-stick na lang tayo sa mage build?